children will keep going. Dapat Pilipinas, iniingatan nyo. Kasi kahit nandun kayo, alam nila, hindi kayo kalahi nila. Ang alam nila, Pilipino kayo. Kaya, kahit na pera kayo dyan, kahit pa pera kayo, bababa pa rin yung tingin nila sa iyo kasi hindi nila kayo kalahi. Kaya dapat ang iningatan ninyo yung Pilipinas. Pero anong ginawa nyo sa Pilipinas? Ay, Diyos ko! Maawa kayo! Bilyon, trilyon, inawa! Sobra ginawa nyo sa Pilipinas! Baka bang pulaan? Inom tubig. Inaiyano mo na yung galit mo. Sige, labas mo yan, labas mo. Uminom ka, yan. Labas mo yung galit para mawala mo yung ano. Hindi na tayo susunod dyan, yan na. Ito pa, hindi ko sinasayang yung isang oras binigay nila, sir. Walang magsasalita. Hindi nga ako marunong magsalita eh. Pero magsasalita ako. Sasabihin ko sa inyo, maawa kayo sa mga Pilipino para awan nyo na. Magkakawa kami. Nagigiusap kami. Maawa kayo. Kawaan nyo mga Pilipino. Hindi kayo dito sa bundong ito habang buhay. Iiwan nyo rin yung mga perang ninanakaw nyo. Iiwanan nyo rin yan. Mag-share naman kayo sa taong bayan. I-share ninyo yung mga project gawin ninyo. Higit sa lahat. Tanggalin mo muna yung face mask. So we need to be able to see, we need a live database of all the incomings and outgoings of every centavo we pay in our taxes, okay? We need to see it live in the database, all the incomings and outgoings. We need to see everything. We need to make sure they won't be able to steal. Okay, so we need a database where we see all the incomings and outgoings of every centavo we pay in tax. We not only have salary tax, we have value-added tax. So we're adding value to what? To your pockets? So you can gamble in Okada? Are you serious? While we're here hungry, sometimes we work overtime. And the receipts cannot come from Treasury. Ito doktor yan. It has to be live from the vendors themselves, the merchants themselves. It has to be given. Hindi pwedeng i-doktor ang mga resibo. Yung mga katsay nyo, 11K, 1K lang yan, 10K. Tama yan. Managot kayo! Managot lahat! Yes! Hanggat hindi ito, until corruption ends, we will never stop. I may grow old and die, but my children will keep going. Sino pa? Ay, andito. Sorry. Okay. Tarungan ba? Gulat eh. Bigma si Boy. Paano to? Magandang hapon sa ating lahat na naririto, lalong-lalo na ang ating mga kapulisan. Magandang hapon sa ating lahat. At tayo narito hindi upang magpulo, upang ipaliwanag at ipahiwatig, ipananawagan ang ating mga hinaing laban sa gobyerno, laban sa mga magnanakaw, laban sa mga pangako na puro napapako ng kagaguhan ni Bobong Adik Drug Lord Marcos.
Ito, walang halong politiko ha. Walang halong politika. Nababanggit ko lang ito sa katotohanan lang. Yan ang totoo. Ang ipinaglalaban natin dito, ang ating mga kababayan Pilipino, kasama na tayo sa pamamagitan ng pagbubuhis natin na kanilang nilalaspag, ninanakaw, pinambibili ng kanilang kanya-kanyang mga biste, bag, kung ano-ano. Samantala, tayong mamamayang Pilipino, lumalangoy na tayo sa baha. Sa bawat bigay at tax ng buhis natin, bawat sintimo na kanilang ninanakaw, kailangan nating bawiin at kailangan wag na natin silang titigilan hanggang hindi sila naalis sa kanilang posisyon. Kaya mga kababayan kong Pilipino, mag-isa na kayo at panawagan, lumabas na kayo dahil ang rallying ito walang halong kulay, walang halo ni anuman at politika. Nananawagan po tayo dahil dito nilalaro na lang tayo ng ating presidente na hanggang mga politiko, congressman, hanggang senador. Kaya ito, lumabas na kayo at magsama-sama tayo sa Pizza 21 ng Septembre. Maraming salamat. Mabuhay tayong mga Pilipino. Magkaisa na tayo at walang halong politiko ang rally natin sa 21. Maraming salamat sa ating lahat. Salamat na po. Test. Mga kababayan, pahinga muna tayo, ganito. Kasi kinakabahan daw yung nasa likod, kasi mukhang hindi mauubos yung Goldilocks. Ayaw nyo ba magmerienda? Ang dami pang Goldilocks, oh. Ha? Basta wag nyo lang iuwi. Kainin nyo. Hindi, wag. Sabihin nyo. Kasi nakakaya naman doon sa sponsor, kay babalik natin na hindi naubos, di ba? Oh, halika kayo. Yung mga gusto kumain, yung mga nagugutom, may tubig tayo dito, at meron tayong Goldilocks na mamon. Huwag kayong mahihiya. Oh, yung mga kaibigan natin, mga pulis, mga gusto ng Goldilocks. Uwis na taong bayan! Ano sinabi mo? Huwag ka mahiya, sila mahiya! Uwis ng taong bayan! Huwag mo ulit! Uwis ng taong bayan! Huwag mo ulit! Para po sa lahat, pagkakain natin ito ngayon bilang mga individual, walang kulay. Ang gusto lang namin, pananagutan para sa lahat. Kung kanino ka man sumusuporta, Marcos, Romualdez, Duterte, kahit na sino, dapat ay managot. Kapagkat sa uli, taong bayan pa rin ang kawawa habang sila ay kumikita. Narito tayo para siguraduhin na sa uli, hindi lamang ang maliliit na isda ang makukulong. Kagaya na nangyari sa mga nakaraang issue, kagaya ni Napoles. Si Napoles lang ang nakulong. Pero yung malalaking isda, kagaya ni Jinggoy, na ngayon ay involved na naman. Kagaya ni Enrile, kagaya ni Revilla, ngayon ay malaya at nakatakbo pa. Habang ang kagaya ni Napoles ay nakakulong pa rin hanggang ngayon. Papayag ba tayo na ang mga kontraktor lang ang makulong? Ang inaasahan namin, may senador, may congressman, o baka may speaker pa na dapat nakulong. Tratahin nila kulungan. Panahon na upang bawiin naman ng taong bayan ang kapangyarihan mula sa mga malalaking tao. Sa panahon ngayon, kaisa nyo ang mga kabataan upang bawiin ang kapangyarihan sa mga taong ito. Napatunayan natin na ang interes lamang nila ang kanilang pinagsisilbihan. At malinaw na tayo ay etsapuera lang. Tayo ay pinaglalaruan lang. Tayo ay pinag-aaway-away lang.
balikan naman natin ang nangyari nitong mga nakaraan. Tila nagsisisihan lang at nagbabatuhan ng sisi ang Kongreso at Senado. Kapag nasa Senado, congressman ang tinuturo. Kapag nasa Kongreso, senador ang itinuturo. Pero ano ba ang panawagan ng taong bayan? Lahat ay dapat makulong. Pati na ang presidente kung kailangan siyang tignan. Lahat. Yan ang panawagan ng taong bayan. Lahat, walang exception. Kagaya ng pananatili namin ngayon. Mga individual na humihingi lamang ng hustisya. Napakarami na ang nakaramdam at nagising nitong mga nakaraan. Marami sa hanay natin, first time sumali sa mga ganitong pagkilos. Kaya't binabati ko ang marami sa inyo. Nasa tama na kayong daan. Huwag na tayong pumikit sapagkat tayo na ay nagising. Okay. Lahat ng mga kumukuha. Asahan natin na dapat hindi lamang ito mamatay ng isang linggo Apply na ako. o isang buwan o 3 buwan. Patuloy tayo dapat maniningil. Wala nang kurakot, wala nang mapagsamantala sa gobyerno. Sana makasama pa rin namin ang lahat dito sa paniningil, ano man ang kulay. At sana wala nang loyalty sa mga politiko. Tandaan natin, nagkain na tayo bilang mga Pilipino at bilang mga mamamayan. Panahon na para itantabi natin ang ating pagkapanatiko sa mga politiko at tayo, taong bayan naman, ang mangibabaw. Mga taong bayan, wag na huli! 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 Mga kapatid, kapwa Pilipino, kami nagsama-sama kami. Iba't ibang paniniwala, iba't ibang perception, kung iba't ibang ang sinusuportahan namin sa mga politiko, pero nagsama-sama kami dahil iisa lang ang ating kalaban. Nasa harap na natin ang ebidensya. Inulan na tayo. Di ba tayo nisinos? Nagbigay na ng pahiwatig ang Diyos. Nilubog nila ang syudad kung saan napakaraming tangkot na congressman. Hindi ba kayo nagtataka? Nagbigay na ng pahiwatig ang Diyos. Yun ang ebidensya. Alam naman natin, huwag tayong magluguhan kung sinong nakinabang sa flood control budget na yan. Hindi tayo bulag, hindi tayo tanga. Ginagawa tayong tanga ng mga politiko na yan. Hindi tayo bobo. Matagal na kaming nanahimik. Matagal na tahimik ang bayan ng Pilipinas. Magsama-sama tayo. Tapos na ang pananahimik. Kung hindi tayo magsasalita, sino? Meron ba? Wala. Dahil lahat sila nakikinabang. Inihalal natin sila para magserbisyo. Hindi para magpakayaman sa pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan yan, mahiya naman kayo. Pag pumunta kayo ng ospital, sa labas pa lang, napakadami lang ng humihingi ng tulong. Kulang ang ating mga bed capacity. Walang-wala, mga kapatid. Ang ating public transportation, mas nauna pa sa atin ang mga kapitbahay nating bansa. Hindi tayo mahirap. Ganit lang ang mga politiko na yan. Tulong-tulong tayo ngayon. Nananawagan ako. Tulong-tulong po tayo para sa pagbabago. Hindi na po ito para sa kung kanino ka naniniwala. Para nabuto sa kinabukasan ng inyong mga anak. Pero ng taong bayan! Wag na huli! Pero ng taong bayan! Wag na huli! Pero ng taong bayan! Wag na huli! Namatawag sa iba at individual. Thank you.
years ako ng pandemic. Nakita kong gaano kahirap magtrabaho dito. Alam natin may kapalpakan ng gobyerno, pero huwag tayong maging panatiko. Kapag mali, itatama. Pag tama, pupurihin. Ganun lang yun. Huwag kayong maging panatiko. Okay? Dapat lahat tayo galit na galit sa korupsyon. Hindi dapat tayo nagpapaupa sa mga ginagawa nila. Hindi tayo bayaran. Lahat ng tao dito dapat pro-Pinoy. Pro-Pinoy dapat lahat tayo dito. Hindi ganun na yung mga kulay. Kaya September 21, sayo naman tayo September 21. Dapat yun ang mga gagawin ninyo. Nalaman kayo doon as pro-Filipino. Hindi ganun na yung mga kulay na yan kasi yun ang gusto nilang gawin. Mag-aaway ang pro-BBM, pro-Duterte, pro-Lex. Yun yung mga ginagawa nila. Kasi ayaw nila tayo magsama-sama. Alam nyo ba, pinipigil lang din ako sumali sa rally na ito. Kasi marami daw mga DDS supporter. Sabi ko, wala akong pake. Ang pakialam ko dito ay awayin ng korupsyon. Pro-Filipino ako, hindi panatiko. Pinoy ako, hindi panatiko. Siguro naman sa inyo, alam niyo yung nangyayari sa Indonesia. Marami din akong mga kilala na sinasabi, wala namang mga nagagawa ang rally. Huwag naman rally, sabi ko kayo mga ilista. Pero hindi nyo pa alam, lahat ng ginagawa ng rally ay para sa mga Pilipino din. Yan ang kailangan nyo makita. Hindi namin hinihingi na sunugin o destroy na ng ibang public properties. Ang gusto namin, managos ang mga mayahilig ng kurap. Yun lang ang gusto namin. Hindi kami para dito magpababa ng kahit sino. Ang gusto namin ay accountability, transparency. The more, the more that we allow these people to govern us, the more that corruption will not end. The only thing that keeps us divided is yung mga pagiging fanatics natin. Maging fanatic kayo sa mga Pilipino. Hindi sa mga gusto nyo suportahan. Corruption! Lumapit na lang dito, hindi nakalatawa. Lumapit ka naman doon. Iyan mo na. Lumapit ka na. Gaya ng usapan natin kanina, no? Kung sino yung gusto magsalita, kung sino yung may totoong hinaing laban sa gobyernong ito, kung sino yung may nararamdaman na galit, lumapit lang dito. Huwag na kayo kaya atin, lumapit ka dito. Sige na, o yan. Sige. Birahe! Idol ko yan, sister! Idol, papirma! Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam gamitin ko kasi hindi talaga ako alista eh. Anong hindi mo alam? Alam mo yan! Mga kababayan, unang-una po, magandang gabi sa inyong lahat at sa ating pong mga kapulisan, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi! Ako po ay graduate po ako ng criminology. So hindi po ako pulis ngayon. Maaaring tinadhapon ng ating Panginoon upang inyo ako ay makasama ngayon. Mga kababayan, nanginginig po ako sapagkat alam naman po natin kung gaano ho kalaki ang nangyayaring korupsyon sa bansa po natin. Hindi po natin pag-uusapan ang sino mang mga personalidad. Pag-usapan po natin yung mga sangkot sa mga korupsyon ngayon sa bansa natin. Kaya mga kababayan, malinaw ho na lahat ho tayo. Ikaw man ay supporters ni Duterte, Marcos, Pinklawan, ay apektado tayo ngayon dahil sa mga matinding pagbaha sa bansa natin. Sa pagkakataon nito, nakikiusap ako. Baka naman pwedeng magkaisa muna tayo. Magkaisa! Labanan ng korupsyon! Alam nyo, mga kababayan, gaya sinabi ko, mahal po natin yung mga pulis natin. Sapagkat ang kanila pong tungkulin is to serve and to protect. Para po sa atin yan. Tandaan po ninyo, kung may kumakalaban man po sa kanila,
Yun yung mga NPA. At hindi po tayo yun. Kaya huwag po natin, sumunod po tayo kung ano po, sapagkat yan po ay trabaho lamang nila at utos lamang sa kanila na nakakataas po sa kanila. Mahalin po natin, kasama po natin yan. At even sila po ay nakakaranas, nakakaramdam na matinding korupsyon sa ating pong bansa ngayon sa pamumuno po ni Bongbong Marcos. Malinaw mga kababayan, malinaw na malinaw eh. Diba? Sa investigasyon sa Senado, nung sinumbong na po si Martin Romualdez and si Saldico. Bakit ganun? Doon nagkaaminan doon sa Senado. Bakit nagrigo doon sa Senado? Diba? Dapat doon, ang inamin si Martin Romualdez, si Saldico, pero yung ginalasa doon po sa Senado. Malinaw naman mga kababayan. Malinaw naman ano ang pinakadahilan kung bakit pinalitan po nila si Senate President Escudero. Ito lang yan eh. Actually, si Senate President Escudero, collateral damage lang yan. Ang gusto talaga nilang palitan si Marcolita sapagkat ito yung nag-iimbestiga dyan sa mga flood control na yan. Mga kababayan, nakakagalis na po eh. Sapagkat mayaman po yung Pilipinas sana eh. Actually, sakit lang kasi kaya po ako nanginginig kasi ang sakit sa dibdib eh. Mga kababayan ko, nakikita po natin, ito po, tandaan po ninyo, yung pro-government po na nagrarally, ito po, dala ang flag ng Pilipinas at kung hindi ang kung ano man mga flag na nakikita po natin. Mga kababayan, magkaisa po tayo sa larangan po ng watawato na ito. Tayo lahat ay Pilipino. Kung hindi po tayo lalabas, mga kababayan, hindi po tayo nananawagan upang tayo magkagulo. Hindi po tayo nananawagan upang tayo ay maghasikbo ng kaguluhan sa bansa natin, kundi para yago natin. Nasawa na po at sobra na po ang ginagawa ng gobyerno na ito. Kaya dapat naman, ngayon ay birthday ni Bongbong Marcos. Sineportahan natin yan sapagkat ang kanyang pangako. Alam mo dati, naalala ko dati nung high school ako, mga kababayan, durog na durog ang mga Marcos, alam nyo yan. Sapagkat nga po, nakikita natin sa media noon na masama ang mga Marcos. Pero ngayong pagkakataon na ito, binigyan sila ng pagkakataon na maiayos ang pangalan ng Marcos. Pero ito ang ginawa ho nila. Lalo ho tinungisan ni Bongbong Marcos ang kanilang apelyido, na which is mga kababayan, nakikita natin ang matinding korupsyon no ngayon. Ngayon, kung dyan lang kayo sa mga cellphone po ninyo, baka pwede naman magbigay po tayo ng konting panahon para naman po ito sa mga susunod na henerasyon. Tandaan po natin, tayo po ay may mga edad na, mga kababayan. Ikaw lang yun! Darating po yung time at mawawala po tayo. Paano naman po yung mga kasusunod po na henerasyon, mga kababayan? Diba? Tama! Ito, matindi. Kunting ulan lang, bahana. Alam ko naiintindihan naman ito ng ating mga kapulisan. Kaya malin po natin yan sila. Ngunit wala lang po sapagkat ang kanila pong ginagawa ay tawag ko ng tungkulin. Mga kababayan ko, kunting ulan lang, bahana, hindi lamang po sa isang location, kundi sa iba't ibang location ng ating nung bansa. So ito po ay sapat na po ito na dahilan upang ang mga Pilipino ay magkaisa upang labanan naman po ito mga nangyayaring kaindutan sa ating bansa. Pastor Abante, mga kababayan, nakita po ninyo, hindi po ako nagbura. Ako po ay isang baptist na dito ho sa inyong harapan. Masakit po sa aking damdamin na sapagkat aking nababasa, laging sinasabi, Pastor Abante, bakit ganyan? Pastor ka pa naman, baptist ka pa naman. Masakit po sa aking damdamin. Sapagkat ako po ay isang baptist at even yung mga pastor po sa amin, sila naman po ay against na against. Kung nanonood man po ang kapastoran ng Kabisayaan, dito po sa Katagalugan, ako po ay nagsalita dito sapagkat bilang Pilipino at nakikita naman po natin mga kawis, si Pastor Abante, isipon po ninyo, nandito ang baha, baka naman po unahin ninyo, nandito ang baha sa NCR, gusto mong imbestigahan yung Mindanao. Bakit naman ganon? Ayan o, minumulto ka na. Kunting ulan lamang ay nagkakaroon ng matinding pagbaha dyan sa Maynila. Even yung City Hall ng Maynila, pinapasok na ng baha. So bakit yan? Unahin mo na yan, Pastor Abante. Malaki ang paghalang po sa mga pastor, mga kababayan. Ngunit sinasabi din naman ng Bible na hindi po lahat na nagpapakilalang servant of God ay dapat po nating paniwalaan. Sapagkat marami po diyan ay mga tinatawag po sa Bible na bulaang propeta. Kaya si Pastor Abante, hindi ko siya inusgahan, ngunit ito po lang mga kababayan na aking sinasabi, maaring matawag po natin siya na bulaang propeta. Tandaan po natin, ano po ang sinabi ni Pastor Abante?
Dapat daw pangalanan ni Mayor Magalong ang mga congressman na tinatawag po doon na nabanggit or sangkot dito po sa mga anomalya na ito. Pero ano nangyayari? Hindi po nila pinapadala ng imbitasyon si Mayor Magalong, mga kababayan. Diba? So malinaw po na malinaw itong si Pastor Abante. Sabi niya, pangalanan ni Mayor Magalong upang hindi di umano nadadamay ang katulad nilang matitino. Ngunit si Pastor Abante hindi naman po nanalo. Mga kababayan ko, malinaw po yan. Hindi po yan utos po ng ating Panginoon. Sapagkat po ang sa Bible, ang ayon po sa sinabi, yun po ang ibinuto. Pero si Pastor Abante, appointed son yan ng COMELEC. Diba? So dapat po, ito naman si Saldico, nabanggit na si Saldico, tago-tago na sa ibang bansa. Samantalang noon, grabe ho sila kung makabira. Ngayon, nakikita po natin mga kababayan, kaya magkaisa po tayo para naman po ito sa mga susunod po na henerasyon. Maraming salamat po. At ito po, mga kababayan, last na lang po. Bibitawan ko na to. Mga kababayan, last na lang. Sabi nga, may napanood ako na isang attorney, sinasabi niya, noon pa man, alam natin, weak leader si Bongbong Marcos. Kapag ka ang isang pinuno ay weak, ang kanyang nasasakupan ay nagkakawatak-watak. Ito na ang nangyayari ngayon. Malinaw po na si Bongbong Marcos ang dapat natin sisihin. Bagamat dapat natin sisihin ang mga diskaya, even yung mga kontraktor sapagkat sila ay nangulimbat ng kapan ng bayan. Ngunit hindi ito mangyayari lahat kung hindi sa kahinaan ng pagiging Pangulo ng ating Bongbong Marcos. Diba? Malinaw po yan na malinaw. Kaya yung mga nagrarally dyan na yung binabanatan ay mga diskaya lamang. Kaya na sinabi ko, bagamat sila ay atin dapat husgahan, sila dapat ay managot. Ngunit yung pinakaulo, kasi nga mga kababayan, kung hindi nyo tinumbok ang ulo, ang ugat, hindi po matitigil ang korupsyon po na ito. Diba? Kung diskaya lamang ang ating tuturugin, paano naman? Kung ang mga diskaya ay ubod ng yaman, paano naman yung mas baka na nakakataas dito? Marami po dyan ang hindi lamang isinasa publiko ang kanilang mga ari-arian, ngunit marami dyan ang higit na mas mayaman kaysa sa mga diskaya. Mga kababayan, na-mention na si Martin Romualdez. Anong aasahan natin ngayon sa Blue Ribbon sapagkat nagkaroon na ng likuton? Mga kababayan, anong atin aasahan sa Kongreso sapagkat naman ang Kongreso marami mga involved dyan. So paano natin aasahan ito? Paano natin? Kaya tayo po ang bibigayon ng solusyon. Magsama-sama po tayo kung batid nyo man na kayo naman din ay nahihirapan. Alam nyo kapag ako'y pumupunta sa Maynila sa orasyon ng baha, naawa po ako sa mga senior citizen. Even yung PGS, binabaha na dapat yung takbuhan ng mga kababayan natin na mayroong mga sakit. Dapat yan yung pinaka-secured na lugar para po sa may mga sakit po natin ng mga kababayan. Pero ang nangyayari, Diyos ko naman, diba, ang nangyayari dyan sa PGS, pinapasok na ng baha. Grabe mga kababayan, nakakaawa tayo kung hindi pa tayo kikilos. Itong ginagawang independent investigate body ni Bongbong Marcos, huwag na kayong umasa dyan. Dahil siya din naman na pumili niyan. Lahat ng yan ay ililis lang mga kababayan. Lahat ng yan ay hindi tutumbukin si Saldico, hindi tutumbukin si Martin Romualdez, at even hindi matutumbok ang pinaka-author na alam naman natin na ang ating Pangulo ang nagpipirma sa lahat po ng budget ng ating gobyerno. Ngayon, mayroon pa sa pinapangalanan. Nung napangalanan na po ng diskaya si Martin Romualdez, ang sabi ni Bongbong Marcos, kailangan na nating suriin. Diba? Even si Bongbong Marcos, alam niya yan. Malinaw na malinaw po yan mga kababayan. Yun lang po, maraming salamat. And once again, sa ating mga kapulisan, mga sir, magandang gabi po sa inyo. Batid ko po na lahat tayo ay nakakaranas ng matinding pagbaha, matinding korupsyon, yung nangyari doon sa Senado, na sa Senate, even sa Congress na mga limpak-limpak na pera. So nararamdaman din po niyo. Pasensya na kayo mga sir. And mahalo namin kayo. Magandang gabi.